panindigan lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sa maiyo rin. Gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Kapistahan po ngayon ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Mula sa tagapag-api ng mga Kristiyano, siya ay naging misyonero ng ating pong Jesus Nazareno sa mga hentil. Isang paalala na sa ating mga buhay, kung lalawakan lang natin ang ating pananaw at paghanap sa Diyos, posible ang magbagong buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, sama-sama natin siyang papurihan. Ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya, "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At aking ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco
Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko, papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko, at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin, at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos na ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod, at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan, at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayat dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Panginoon. Purihin, dapat siyang purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayat dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayat dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa mga sumusubaybay po sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig,
isang mapagpalang araw po. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya? Ngayon po ay ginugunita natin ang pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. At sa unang pagbasa, pinaalalahanan tayo sa kaniyang kwento. Kinikilala niya unang-una ang kanyang sarili bilang isang tapat na Hudyo. At gaya ng marami sa mga Hudyo nung kanyang panahon, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at ang kanyang pag-akyat sa langit, nagdududa pa rin kung ang Jesus na ito ba ay ang siyang Mesiyas. Kaya nga, isa siya sa mga matapat na Hudyong umuusig at nagpaparusa sa mga Kristiyano. Noon, hindi pa Kristiyano ang tawag sa kanila. Mga sumusunod sa tunay na daan. Dahil nga, pinakilala ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang daan, katotohanan at buhay. Kaya nakilala ang mga unang Kristiyano noon bilang mga tagasunod sa daan. Pero sa kanyang pagpaparusa, ay naakala niyang siya ay matapat, siya ang tama, nakatagpo niya ang ating Poong Jesus Nazareno. Bagamat hindi katulad ng mga naunang apostol, suminag ang isang matinding liwanag na nakabulag sa kanya. At sa pagpapakilalang yun, siya ay nagpasyang tuklasin kung sino ang Jesus na ito. At dahil doon, siya ay nagpabinyag. Siya ay naging Kristiyano. Siya ay naging isa sa mga tagasunod sa daan. At kinikilala natin siya, isa sa mga pinakadakilang apostol. Bagamat hindi nasama sa 12, siya ang nagpahayag sa mga bayang hentil, yung mga hindi Hudyo. Sa iba't ibang syudad at bayan sa Griego at sa Asya. Yung kanyang tinalikdan, yung kanyang kinaayawan, naging kanyang tunay na minahal. At ito po ay paalala sa atin marahil sa mga buhay natin. Maraming mga pagkakataon na kahit hindi natin sabihin o hindi natin ipahayag, tinatalikdan natin ang Diyos. Inuuna natin yung mga akala natin ay tama, akala natin ay makakatulong sa atin. Pero kung tutuusin, mapapahamak tayo. Yung paghahabol sa pag-asenso na dapat hindi masama. Pero kapag sumusobra na, kapag nasasaktan na yung ibang tao, kapag yun at yun na lang, hindi ba't makasisira sa atin? Mga bagay na kinahuhumalingan natin, mga adiksyon sa buhay, akala natin makakapagpaligaya sa atin yon sa bigat ng mga problema, sa bigat ng mga responsibilidad. Pero sinong nasisira? Yung ating pagkamakasarili, na akala natin ang buhay ay tungkol lamang sa atin. Akala natin tama. Sa isang banda, tama naman talaga. Kailangan may pagmamahal sa sarili. Pero kapag yun at yun na lang, naiipit tayo, sumisikip yung mundo natin. Iniisip natin lahat para sa atin na lang. At minsan may mga liwanag na pinapadala ang Panginoon na sisinag sa atin. Mga kaibigang tutulong. Mga pagkakataong tayo'y para bang magigising sa katotohanan. Mga bagay na nararanasan natin na alam nating ikapapahamak natin. At nagiging paalala na huwag kang pupunta dyan. Pero minsan, sa lahat ng mga pagkakataong ito, ang hinihingi na lang sa atin yung pagpapasya.
Si San Pablo, nagpasyang baguhin ng buhay. Tayo ba? May kakayahan ba tayong magpasya? At yung mga nagpasyang magbagong buhay, sinabi, tama na mga bagay na nakasasama sa akin. Simula't simula ngayon, pagsusumikapan ko na yung tunay na makabubuti sa akin. Simula't simula ngayon, yung aking pinaniniwala ang Diyos ay isa sa buhay ko na. Kung tinatawag niya akong maging mabuti, pues, sisimulan ko na ngayon. Yung mga taong nakapagpasya lang, ang tunay na nakikibahagi doon sa sinasabi sa mabuting balita ng mga kakayahan ng mga sumasampalataya. Hindi lamang iiwasan ang kaparusahan, hindi lamang maiiwasan ng isang buhay na walang silbi. Subalit, sa pagpapasya sa Panginoon, bumubuti ang buhay. Sa pagpapasya sa Panginoon, napalalayas ang mga masasamang espiritu. Hindi man lang literal, pero yung nawawala yung mga masasamang impluwensya sa buhay natin. Nadadagdagan yung mga makabubuti sa atin. May kakayahan ding magpagaling ng may sakit. Yung kayang ikwento, yung karanasan ng kanilang pagbabagong buhay. Pero hindi mangyayari yun kung hindi tayo magpapasyang baguhin ang ating buhay. Sisisihin at sisisihin natin ang lahat. Kasalanan na ng lahat, pwera ako. Pero ang tunay na pagbabagong buhay, pinagpapasyahan. Inaako. At yun sana ang hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Na kahit paunti-unti, kayanin nating pagpasyahan ng mga bagay. Bumaling sa Panginoon, bumaling sa tunay na kabutihan, sa tunay na pag-unlad, at iwanan ang kung anumang bakas ng kasamaan at kasalanan at masamang gawi na maaaring magpababa sa atin. At katulad ni San Pablo, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano bang mga bagay ang kinakailangan ko ring baguhin sa aking sarili at masisimulan ko na ngayon? San Pablo Apostol, gabayan mo po kami, ipanalangin mo po kami. Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aanilangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin.
Isama na natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang inyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalagan at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Jesus at Trinidad, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa maiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya namang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para magkaisa ang bawat Kristiyano. Mga kapatid, ating ipanalangin kasama ng buong simbahan na magkaisa bilang magkakapatid ang bawat tagasunod ni Kristo. Amang nasa langit, bukal ng buhay, kami ay dumudulog sa iyo na pawiin sa pamamagitan ng tubig ng buhay ang pagkauhaw ng iyong simbahan sa pagkakaisa ng bawat tagasunod ni Kristo. Mapuno nawa ang aming mga puso ng biyayang pag-ibig na mula sa iyong anak. Matagpuan nawa namin sa simbahan ang nananatiling presensya ng iyong anak at kami nawa ay sama-samang magsikap upang maisakatuparan at maganap ang idinalangin sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Ama, maging isa nawa silang lahat. Gabayan nawa kami ng banal na Espiritu sa aming pagtahak sa landas ng ganap na pagkakaisa at pagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin. Sa inyo pong mga opisina at tahanan at sa mga nasa labas ng simbahan, magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain na ba tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.